Okay, tutuloy po natin yung ating series sa Book of Esther na pinamagatan po nating Concealed Yet Active. Concealed Yet Active. So nasa part 3 na po tayo. At ang ating pong text this afternoon ay Esther chapter 3 verses 1 to 15. Tatawagin ko ulit si Gewel, no, para basahin sa atin ang ating text. Basahin muna natin ang key chapter. Esther chapter 3, verse 1 to 15. Buong kapitulo ng Esther, chapter 3. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay itinaas ni Haring Ahasuerus sa tungkulin si Haman na anak ni Amadeta na Agageo, at itinaas siya at binigyan ng katungkulang mataas kaysa lahat ng mga pinuno na kasama niya. At lahat ng mga lingkod ng hari na nasa pintuan ng hari ay yumukod at nagbigay galang kay Haman sapagkat iniutos na gayon ng hari tungkol sa kanya. Ngunit si Mordecai ay hindi yumukod o gumalang man sa kanya. Nang magkagayoy sinabi kay Mordecai ng mga lingkod ng hari na nasa pintuan ng hari, "Bakit mo sinusuway ang utos ng hari?" Nang sila'y makipag-usap sa kanya araw-araw at sila'y ayaw niyang pakinggan, kanilang sinabi kay Haman upang makita kung mangingibabaw ang mga salita ni Mordecai, sapagkat sinabi niya sa kanila na siya'y Hudyo. Nang makita ni Haman na si Mordecai ay hindi yumuyukod o gumagalang man sa kanya, napuno ng puot si Haman. Ngunit inisip niyang walang kabuluhan na mag-isang patayin si Mordecai. Kaya't yamang ipinaalam nila sa kanya ang pinagmula ni Mordecai. Inisip ni Haman na lipulin ang lahat ng mga Hudyo. Sa makatuwid ay ang kababayan ni Mordecai sa buong nasasakupan ng kaharian ni Ahasuerus. Nang unang buwan na siyang buwan ng Nisan, ng 12 taon ni Haring Ahasuerus, kanilang pinagpapalabunutan ang pur sa harapan ni Haman para sa araw at buwan. Ang palabunutan ay tumapat sa 13 araw ng 12 buwan na siyang buwan ng Adar. At sinabi ni Haman kay Haring Ahasuerus, "May mga taong nakakalat at nakahiwalay sa gitna ng mga bayan sa lahat ng mga lalawigan ng iyong kaharian. Ang kanilang kautusan ay kaiba sa bawat isang bayan at hindi nila sinusunod ang mga kautusan ng hari, kaya't walang pakinabang ang hari na sila'y pabayaang magpatuloy. Kung ikalulugod ng hari, hayaang ipinag-utos na sila'y lilipulin. Ako'y magbabayad ng 10,000 talentong pilak sa mga kamay ng mga namamahala ng gawain ng hari, upang ilagay ang mga iyon sa mga kabangyaman ng hari. Na magkagayoy, hinubad ng hari ang singsing ng kanyang kamay at ibinigay kay Haman na anak ni Amadeta na Agageo, na kaaway ng mga Hudyo. At sinabi ng lahat kay Haman, ang salapi ay ibinibigay sa iyo, gayon din ang mga tao, upang gawin mo sa kanila kung ano ang inaakala mong mabuti. Nang magkagayoy, ipinatawag ang mga kalihim ng hari ng 13 araw ng unang buwan. Isang utos ayon sa lahat na inutos ni Haman, ang ipinasulat sa mga tagapamahala ng hari at sa mga tagapamahala ng lahat ng lalawigan at sa mga pinuno ng bawat bayan sa bawat lalawigan ayon sa sarili nitong pagsulat at sa bawat bayan ayon sa kanilang wika. Ito'y isinulat sa pangalan ni Haring Ahasuerus at tinatakan ng singsing ng hari. Ipinadala ang mga sulat sa pamamagitan ng mga sugo sa lahat ng mga lalawigan ng hari upang wasakin, patayin at lipulin ang lahat ng Hudyo, bata at matanda, ang mga bata at ang mga babae sa loob ng isang araw sa 13 araw ng 12 buwan na siyang buwan ng Adar.
at upang samsamin ang kanilang mga ari-arian. Ang isang sipi ng sulat ay ibibigay bilang utos sa bawat lalawigan sa pamamagitan ng paghahayag sa lahat ng bayan na sila'y maging handa para sa araw na iyon. Mabilis na umalis ang mga sugo sa utos ng hari at ang batas ay pinalabas sa kabisera ng Susa. Ang hari at si Haman ay naupo upang uminom, ngunit ang lungsod ng Susa ay nagkagulo. Purihin ang salita ng Panginoon. Maraming salamat, Gewel, sa pagbasa mo ng ating text. Minsan, yung mga inaasahan natin, hindi nangyayari. Diba, nagpaplano tayo, naghahanda tayo, because we want to achieve something. Pero, hindi natutupad. No? Minsan, yung ina-expect natin na mangyayari, kabaliktaran yung nangyayari. It is not an assurance that when we have done what is right, we will reap what is best for us. Lagi kasi natin iniisip, gagawin ko to, papagbutihan ko to para makuha ko ito. Pero hindi po guarantee yun, no? Na lahat ng gusto natin, makukuha natin, lahat ng pinaghuhusayan natin gawin, magbubunga ng mabuti para sa atin. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay kumikilos din sa likod ng mga trahedya. Ang Diyos ay kumikilos din sa likod ng mga sitwasyon na hindi maganda. At ang Diyos ay kumikilos din sa mga sitwasyon na tilang naglalagay sa atin sa peligro o alanganin. The sovereign purposes of God overrule even our best efforts para maglagay sa atin sa isang lugar na alanganin. At sa pamamagitan ng mga ganitong klase ng sitwasyon, lumalabas yung ating kahinaan. Pero kahit na lumalabas yung ating kahinaan at tila nasa sitwasyon tayo na alanganin, pinapakita pa rin ang karunungan ng Diyos. Matalino ang Diyos. No? Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng story ni Esther, we will discover na ang Diyos po ay hindi nahadlangan kahit ng mga masasamang tao. At minsan, may mga pagkakataon na parang yung mga masasamang tao ang makapangyarihan. Parang yung mga masasamang tao at ang kanilang mga gawain ng namamayagpag. Gusto kong i-summarize yung pag-aaral natin this afternoon this way. God will accomplish His purposes even when evil people seem to take the upper hand in our lives. Tutuparin ng Diyos ang kanyang mga layunin kahit na tila ang mga masasamang tao ang tila namamayani sa ating mga buhay. Dalawang bagay yung gusto kong makita natin, and the first of those two things is this: a crucial decision revealing identity. A crucial decision revealing identity. There was a point in the story na binasa po sa atin ni Gewel kanina that a certain person made a decision at yung pong decision niya has cost him something. No? Doon po sa chapter 2, makikita natin na tinapos ang kwento ng author with Mordecai saving King Ahasuerus. Di ba natatandaan nyo, yung pinag-usapan natin ng nakalang Lord's Day, nabalitaan ni Mordecai na mayroong banta sa buhay ni Haring Ahasuerus. At dahil nalaman niya ito, alam niya ito sa hari sa pamamagitan ni Queen Esther. Kaya po naparusahan yung mga nagbabalak ni assassinate siya. Kaya lang, ang nangyari, imbis na ine-expect natin na sana si Mordecai yung bigyan ng reward, hindi yun ang nangyari. Diba? Kasi alam natin yung mga Persian kings, as I also mentioned last time, kilala sila sa pagiging generous, no? Pagdating sa bibigay ng gantimpala sa mga taong tumutulong sa kanila at nag-uusad ng interest ng kanilang kaharian. So sa end ng chapter 2, dapat bilang benefactor, no, dapat binigyan ng reward si Mordecai. No, sapagkat niligtas ni Mordecai ang buhay ni Ahasuerus. Kaya nga mayroong tinatawag na Book of the Chronicles in the Presence of the King, dun sa chapter 2 verse 23. Kasi yun ay isang totoong aklat na naglalaman ng lahat ng mga mabubuting bagay na ginawa para sa kaharian
na dapat bigyan ng gantimpala ng hari. At isinulat doon yung ginawa ni Mordecai na pagliligtas sa buhay ng hari. Kaya lang, pagdating natin sa chapter 3, verse 1, there is a completely unexpected twist. Ano yun? Imbis na si Mordecai ang bigyan ng gantimpala, ipinakilala sa atin ang isang lalaki na ang pangalan ay Haman, na isang Agageo, at siya yung pinromote ni King Ahasuerus sa isang mas mataas na posisyon sa gobyerno. Hindi natin alam kung ano nangyari, no? Kung bakit imbis na si Mordecai ang bigyan ng gantimpala o probably i-promote, no, sa kanyang posisyon sa gobyerno, ibang tao yung pinromote ni King Ahasuerus. Ngayon, hindi po tayo binigyan ng dahilan ng author kung bakit si Haman ang na-promote at hindi si Mordecai. But one thing is very obvious dito sa story na ito, nung na-promote itong si Haman, hindi naging komportable si Mordecai. What is even more interesting is the fact na hindi itinago ni Mordecai yung kanyang dissatisfaction sa pagkakapromote ni Haman. Tingnan natin to ng mas malapitan at suriin natin kung ano yung nangyari sa pagdidesisyon ni Haman base sa kanyang pagtingin sa lalaki na ito at ang naging resulta ng kanyang desisyon. So two things yung gusto kong makita, no? Regarding the decision of Mordecai. First, was it a wise decision or a foolish one? Yung bang desisyon ni Mordecai dito sa kwento na ito ay isang matalinong desisyon o isang mangmang na desisyon? Alam natin na si Ahasuerus ay hindi mabuting hari. Si Ahasuerus ay isang masamang hari, isa siyang kaprisyosong hari. Nakita natin sa chapter 1 kung papaanong nilustay niya ang kapangyarihan, ang yaman ng kaharian sa mga walang kakwenta-kwentang bagay for the sake of national security. Binanggit ko sa inyo no, sa chapter 1, diba? Nag-held siya ng party that lasted for months. At during that time, pinatawag niya lahat ng nobles, generals, no, yung mga makapangyarihang tao, may impluwensyang tao sa kanyang kingdom, at nagkaroon ng unlimited wine, unlimited food, no? And okay, sige, during that time of party, nagkaroon ng mga council meeting, probably to pursue his military campaign against Greece, no? During that time, kasi ang kalaban, pinaka sumisikat na superpower noon next to Medo-Persia was Greece, no? So itong si Ahasuerus o King Xerxes in actual history, gusto niya na wag mamayagpag ang Greece, kaya gumawa siya ng campaign. At during that time na sila ay nagkakaroon ng mga meeting, no, pagpaplano, ay nagkaroon ng unlimited wine, no? So waldas itong si King Ahasuerus. Pero ang isang bagay na natutunan natin during that time na pag-aaral natin, kung ano man yung ipinapatupad ng hari na ito, ginagawa niya. At pag pinatupad ng hari na ito, ano mang gusto niya, walang pwedeng magbago ng kanyang isip. Walang pwedeng magbago ng kanyang sinabi. At nakita natin ito once again in operation at the beginning of chapter 3, kung saan si King Ahasuerus, pinromote niya si Haman, the Agagite, as prime minister. Ano sabi sa verse 1? Pagkatapos sa mga bagay na ito, ay tinaas ni Haring Ahasuerus sa tungkulin si Haman na anak ni Amedata na Agageo. At itinaas siya at binigyan ng katungkulang mataas kaysa lahat ng mga pinuno na kasama niya. Nung sinabi ng Haring Ahasuerus, ito na ang bagong prime minister, walang pwedeng mag-question sa kanyang desisyon. At ang lahat dapat respetuhin at bigyan ng recognition kung sino man yung kanyang inilagay bilang bagong prime minister. Sabi sa verse 2a, at ang lahat ng mga lingkod ng hari na nasa pintuan ng hari ay yumukod at nagbigay galang kay Haman sapagkat iniutos na gayon ng hari tungkol sa kanya. Kita nyo, makapangyarihan si King Ahasuerus. Kung ano yung kanyang sinabi, matutupad. Kung ano yung kanyang desisyon, hindi pwedeng mabago. Kailangan lahat magpasakop, kailangan lahat sumunod. But
one man has decided to go against the will of the king. Pangalan niya Mordecai. Doon sa chapter 3 verse 2b, ganito nakasulat, ngunit si Mordecai ay hindi yumukod o gumalang man sa kanya. Ay, kung nag-aaral ka ng story na ito, iisipin mo, bakit ginawa ni Mordecai yan? At maraming mga scholars nag-speculate ng dahilan kung bakit ganito yung naging pag-uugali ni Mordecai. Pero para sa akin, walang reason for us to speculate. Kapagkat ang totoo, yung author nito nagbigay sa atin ng clue kung bakit ganyan ang naging ugali ni Mordecai before Haman. Tingnan niyo yung verse 4. Esther chapter 3 verse 4. Nang sila'y makipag-usap sa kanya araw-araw at sila'y ayaw niyang pakinggan, kanilang sinabi kay Haman upang makita kung maging ibabaw ang salita ni Mordecai sapagkat sinabi niya sa kanila na siya'y Hudyo. Ayun yung clue. No, nilagay ng author sa atin yung verse 4 to give us a clue as to the reason of Mordecai for behaving this way. Doon sa chapter 1 and chapter 2, nakita natin si Mordecai, pinilit niyang itago yung kanyang pagiging Hudyo. Diba? Hindi niya pinaalam. Inilihim niya. At ang totoo, inutusan niya maging si Esther na huwag sasabihin kahit kanino na siya ay Hudyo. Pero bakit all of a sudden, nagpasya si Mordecai na ipakilala dito sa chapter 3 na siya ay Hudyo? Diba? Tatanong mo yun, bakit? Hindi natin alam. Siguro probably more than 12 years yung lumipas, no? From chapter 1 to chapter 3. So sa tagal na yon, ayaw ipaalam ni Mordecai na Hudyo siya. Sabi niya kay Esther, wag mong ipapaalam na Hudyo ka. Bakit pagdating ng point na ito, sinabi ni Mordecai dun sa mga kasama niya sa opisina regarding Haman, ako Hudyo. Bakit niya pinakilala ang kanyang sarili na siya ay Hudyo? He refused to bow down before Haman or pay homage to him. Anong dahilan? Sapagkat siya ay isang Hudyo. Bakit bigla niyang inamin na Hudyo siya? Bakit bigla niyang tinanggal yung kanyang pagiging secretive about his real identity and nationality? And why exactly at this point? Kung kailan na-promote si Haman as Prime Minister, what is the author trying to tell us here? Anong sinasabi sa atin ng author dito? I think the key to understand this is in verse 1. No? Yung pong susi para maintindihan natin kung bakit ginawa ni Mordecai ito, nandun sa verse 1 ng chapter 3. Ano nakalagay sa verse 1 ng chapter 3? Pinagpapakilala dyan sino? Si Haman. Anong introduction sa atin kay Haman? Sabi sa verse 1, si Haman ay anak ni Amedata na isang Agageo. Okay, anong ibig sabihin yan? In order for us to make sense out of this, we need to consider its historical context. Mahalaga yan sa interpretation, lalo na doon sa tinatawag nating interpretation of narratives or stories sa Bible, katulad ditong Esther. Kailangan mong bumalik sa 1 Samuel 15. Ano ba nangyari sa 1 Samuel 15? Kung familiar kayo doon, inutusan ng Diyos ang noong hari na sino? Si Saul. Inutusan ni Yahweh si Saul na lipulin ang lahat ng mga Amalesita. Alam niyo kung anong ginawa ni Saul? Pinatay niya ang lahat maliban dun sa mga matatabang hayop, matatabang baka, matatabang tupa, lahat ng mga magagandang hayop na pagmamay-ari ng mga Amalesita, hindi niya pinatay. At bukod doon, hindi niya pinatay ang hari ng mga Amalesita nung panahon na yon na ang pangalan ay Agag. 1 Samuel 15 yan. Nung bumalik na sila, galit na galit si Samuel, kinumpronta si Saul, sabi niya, bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Sabi ni Yahweh, papatayin mo ang lahat, wala kang ititirang buhay. Bakit itinira mo ang mga hayop na pagmamay-ari ng mga Amalesita? Bakit itinira mo ang hari na si Haring Agag?
Pinaliwanag ni Saul, sabi niya, hindi ko pinatay yung mga matatabang hayop kasi gusto kong ialay sa Panginoon. Bakit mo hindi pinatay si Haring Agag? Wala siyang dahilan. Tapos doon natin mababasa sa 1 Samuel 15, obedience is better than sacrifice. Hindi po natuwa si Yahweh sa ginawa ni Saul. Kaya doon din po sa 1 Samuel chapter 15, makikita natin, tinanggihan ni Yahweh si Saul bilang hari. At naghanap siya ng kapalit na hari. At alam natin sa history, ang pinalit ng Diyos kay Saul, sino? Si David. Now, in chapter 2 ng Esther, verse 5, ganito naman yung pagpapakilala kay Mordecai. Ano sabi diyan? Si Mordecai ay anak ni Jair, na anak ni Shimei, na anak ni Kish, na Benhaminita. Ano ibig sabihin yan? Ngayon kung si Mordecai ay kaapu-apuhan ni Kish, ang ibig sabihin, si Mordecai ay kaapu-apuhan ni Saul. Ayan yung connection, no? Historical connection ni Haman at saka ni Mordecai. Si Haman po ay kaapu-apuhan ni King Agag at si Mordecai ay kaapu-apuhan ni King Saul. And this is the possible reason kung bakit ganito yung attitude ni Mordecai against Haman. Because Haman was a direct descendant of King Agag. Ngayon, bakit ayaw niyang respetuhin si Haman? Kapalagay ko, ito yung pamamaraan ni Mordecai para i-express o ipakita yung kanyang disagreement sa naging desisyon ng kanyang kalululuhan na si King Saul na hindi patayin ang lahat ng mga Amalesita kasama ang haring si Agag. Dahil ito ay isang maliwanag na pagsuway sa utos ni Yahweh. Ngayon, kung tatanggapin natin na ito ang posibleng dahilan ni Mordecai kung bakit hindi siya nagbibigay ng respeto kay Haman, kakaroon naman tayo ng panibagong katanungan. Hindi ba napag-aralan natin noong nakaraan na si Mordecai ay nag-compromise din ng kanyang pananampalataya nung hindi niya pinakilala yung kanyang sarili na siya ay isang Hudyo? Di ba si Mordecai din ay nagpakita ng compromise sa kanyang pananampalataya nung inutusan niya si Esther na suwayin yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng harem ng hari? Diba lahat ng kinakain ni Esther ay alam natin na bawal sa pananampalatayang Hudyo? Pero sabi ni Mordecai, walang problema yan, basta wag mo ipapakilala na Hudyo ka. O hindi ba, pagko-compromise yun, bakit biglang ngayon, ipapakilala niya na ayokong bigyan ng galang si Haman sapagkat siya ay kaapu-apuhan ni Haring Agag na dapat sana'y pinatay ng aking kalululuhan na si Haring Saul? Bakit bigla siyang magbabago ngayon? Anong pinapakita sa atin nito patungkol kay Mordecai? Sabi ko sa inyo, si Mordecai hindi siya hero. Hindi siya exemplary person dito po sa kwento na ito. Isa rin siyang makasalanan, isa rin siyang mahinang tao. Hindi siya perfect. In fact, this reveals to us that Mordecai capitalizes on secondary matters. Ano ibig natin sabihin? Tama yung sinabi ng isang commentator. Sabi ng isang commentator, yung kanyang observation dito sa passage na ito. It is not that Mordecai was not being totally unreasonable in his reluctance to bow to Haman, but we wonder whether this was the right issue for making a stand. Madaling salita, wala namang masama na manindigan ka sa iyong paniniwala. Wala namang masama na manindigan ka sa iyong prinsipyo. Kaya lang, ito ba yung tamang dapat mong panindigan? Ito ba yung tamang pagkakataon na dapat kang manindigan? Yun ang tanong ng commentator na yun. And I believe that's a very good observation. Hindi naman masamang maging matapang, hindi masamang maging uncompromising, pero dapat ginagawa natin yon sa mga panahon na ang pinag-uusapan natin ay mga pinakamahalagang bagay. Hindi yung mga secondary. We should major on the major and not on the minor.
Itong decision ni Mordecai na huwag magbigay ng galang kay Haman, napaka secondary issue eh. Hindi siya main issue. Dapat sana nanindigan si Mordecai nung umpisa pa lamang at ipinakilala niya yung kanyang sarili na siya'y Hudyo. At sana, nung umpisa pa lamang, sinabihan niya si Esther, huwag mong ililihim na Hudyo ka. Katulad ng ginawa ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Diba? Sa umpisa pa lamang, hindi naman nila tinago yung pagiging Hudyo nila eh. Sabi nga ni Daniel, hindi kami kakain ng pagkain ng hari. No? Pero subukin nyo kami kung sino yung mas malusog pagkatapos ng panahon ng inyong paghanda para sa amin. Pag magkabaligtad si Daniel at yung mga kaibigan niya, at saka itong si Mordecai at saka si Esther. Kaya ang tanong ko, was it a wise decision or a foolish one? Secondly, was it a selfish decision or a selfless one? Was it a selfless decision or a selfish one? Siguro si Mordecai, sinusubukan niyang manindigan sa tamang prinsipyo nung tumanggi siya na magbigay ng galang kay Haman na Agigeo. The compromising Mordecai became uncompromising all of a sudden. The other servants at the king's gate, sinubok pa nga siya. No, na, sige, papakiusapan ka namin ng papakiusapan hanggang sa bawiin mo yung ginagawa mo at bigyan mo ng galang si Haman sapagkat siya ang bagong prime minister. Pero, kahit yung mga kasama niya sa trabaho, hindi siya mapilit na baguhin yung kanyang attitude against Haman. Ano sabi sa chapter 3 verse 4a? Sabi diyan, nang sila'y makipag-usap sa kanya araw-araw at sila'y ayaw niyang pakinggan. So araw-araw siya sinasabihan, bakit mo sinusuway yung utos ng hari? Bakit hindi mo bigyan ng galang si Haman, siya ang prime minister? Araw-araw din siyang tumatanggi. Araw-araw din niyang sinasabing, hindi ako magbibigay galang, hindi ako yuyuko sa Haman na yan. Parang kahanga-hanga, no? Kasi naninindigan siya sa alam niyang tama. Obviously, Mordecai believed mali na bigyan ng respeto o galang ang kaapu-apuhan ni King Agag na gusto ng Diyos na mamatay noon pero hindi pinatay dahil sinuway ni Saul ang utos ng Panginoon. Pero ito bang desisyon ni Mordecai ay isang selfless decision? O isang selfish decision? Bakit ko natanong yan? Mordecai failed to consider na yung desisyon niya na pagpapakilala na siya ay Hudyo sa pagkakataon na ito, eh hindi lang maglalagay sa sarili niya sa panganib, kundi maglalagay sa lahat ng mga Hudyo sa panganib. Bakit ko nasabi yun? Tandaan natin na si Mordecai po ay isang empleyado ng gobyerno. So hindi natin alam kung ano eksaktong posisyon niya. Pwedeng meron siyang position sa government, isang department sa government. Basta isa siyang government employee. Siguro nagtrabaho siya sa gobyerno ng matagal na panahon. Di ba sabi nga natin noong nakaraan, mas nauna siyang naging empleyado ng hari bago naging reyna si Esther. Ibig sabihin yan, kung matagal na siya nagtatrabaho sa gobyerno, alam niyang kalakalan ng politika. Ano bang kalakaran ng politika? Di ba sabi nga sa ating panahon ngayon, in a popular saying, there's no permanent friend in politics, only enemies. Alam niyo ba yung kasabihan na yun? Walang permanenteng kaibigan sa politika. Ang meron lang permanenteng kaaway. Dapat alam ni Mordecai yan kasi nagtrabaho siya ng matagal sa gobyerno. At sa kanyang pagtanggi na bigyan ng respeto si Haman, na bagong prime minister, inaanyayahan niya ang isang makapangyarihang tao na maging kaaway. Kaya tanong ko, matalinong decision ba, kahangalan? Makasariling decision ba o selfless decision yung ginawa niya? Yes, he has stood for something he thought was right, pero yung kanyang bang desisyon ay para sa majority o para sa kanyang sarili lamang? Tinatago ba niya dati yung kanyang pagiging Hudyo para sa kanyang sariling benepisyo lamang o para sa benepisyo ng lahat ng Hudyo sa buong kaharian ng Persya? Hindi katulad ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan
Nung nagpakilala sila sa umpisa pa lamang na sila yung mga Hudyo, inasahan na nila na magkakaroon sila ng matinding problema. Inasahan na nila Daniel at saka mga kaibigan niya. Hindi nila tinago yung kanilang pananampalataya, hindi nila tinalikuran ng Panginoon. Pero dito si Mordecai has decided to choose something na dapat sana in-overlook niya na. Kaya sabi ko kanina, nag-major siya sa minor. Hindi siya nag-major sa major. Diba? Minsan ganun tayo eh. Pinapalaki natin yung maliliit na issue. Diba? Na hindi naman na dapat nating palakihin. Dapat itong issue na ito, si Haman ang bagong prime minister, bakit hindi mo siya irespeto? Bakit hindi mo siya igalang? Bakit hindi mo siya saluduhan pagka darating siya o dadaan siya? Ayun, maliit na bagay lang yun, hindi ba? Kaya nga po, hinahamon tayo na Biblia na tayo dapat manindigan para sa tamang bagay. At dapat maging handa tayo sa paninindigan natin para sa tamang bagay. Kasi minsan, pagka nanindigan tayo para sa tama, malalagay tayo sa panganib. Ito na nang nangyari kay Daniel at sa kanyang mga kaibigan. I think iniwasan ni Daniel yun, tsaka ni Mordecai yun, tsaka ni Esther nung umpisa eh. Yung problema eh. Pero ngayon, gusto niyang harapin yung problema dahil lang sa naging prime minister si Haman. Mordecai has decided to put himself in danger at this point because of something that is trivial. Yung pong pagyuko at pagbibigay ng respeto kay Haman, karapat-dapat lang kasi ginagawa dapat yan ng lahat ng citizen, di ba? Mordecai must have bowed down to King Ahasuerus many times. Di ba? Yumuyuko siya, nagbibigay siya ng galang kay Ahasuerus. Isang paganong hari yan, isa pang masamang hari, kaaway ng Panginoon. Bakit ginagawa niya kay Ahasuerus, pero bakit kay Haman ayaw niyang gawin? Di ba? Tatanungin mo yun kung estudyante ka ng salita ng Diyos Bakit nagbagong isip niya kay Haman? Si Haman na Agageo ay na-promote sa kagustuhan ng hari bilang prime minister, dapat lang siya respetuhin. Kung bakit siya na-promote, wala na tayong problema doon. Kung gusto siya ng hari i-promote, karapatan ng hari yon. Kung pin-promote siya at hindi ikaw, di irespeto mo, igalang mo. However, Mordecai failed to consider yung epekto ng kanyang desisyon para sa mas nakararami. Here we can learn na ang desisyon natin dapat maingat nating ginagawa. At lagi, dapat pag nagdidesisyon tayo, iniisip natin kung ano yung magiging epekto nun sa ibang tao. Kung Christian ka, miyembro ka ng isang church, dapat, bago ka magpasya sa isang bagay, isipin mo muna anong magiging epekto nito sa mga kasama ko sa church. Dahil hindi ka naman nabubuhay mag-isa. Dahil hindi ka naman nabubuhay para lang sa sarili mong kapakinabangan. Ang pinaka-best example natin dito sa selflessness and wisdom when making decision ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang desisyon ng Panginoong Jesucristo from the very beginning until the end, hindi para sa sarili niya. Ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa kaluwalhatian ng kanyang Ama at para sa pakinabang ng mga ililigtas niya. Lahat ng ginawa ng Panginoon na pagsunod, lahat ng ginawa ng Panginoon na sakripisyo, in behalf of others, not in behalf of himself. He didn't decide for his own benefit. He didn't live for his own behalf. He didn't die for his own behalf. Namatay ang Panginoon para sa atin. Nabuhay ang Panginoon para sa atin, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ultimate example ng selfless decision para maligtas ang mga selfish sinners sa mundo na ito. So, Mordecai was not a good example, pero kung saan siya nag-fail, doon nagsucceed ang Panginoon. Ang Panginoon nagsucceed sa pagiging matalino, sa kanyang pagpapasya, nagsucceed siya sa pagiging selfless, sa kanyang pagpapasya. Let's look at the second major point. A deadly schemer endangering a nationality. A deadly schemer endangering a nationality. Ang mundo ng politika ay laging marumi, corrupt. Kaya I will not agree on a Christian joining politics.
Parang i-expose mo ang sarili mo sa maraming corruption at kasalanan. It is a place where jealousy affects service and where performance is motivated by personal gains. Sino po ba ang nagsumbong kay Mordecai, kay Haman, na hindi ito nagbibigay ng respeto sa kanya at yuyumuyuko para sa kanya? Nakita mo sa verses 3 and 4, yung mga kasama niya sa trabaho, yung nagsumbong kay Haman. Bakit nila ginawa yan? Sapagkat ang mga tao na nagtatrabaho sa gobyerno, alam nila na sa politika, sila na mga yumayapak sa kanilang kapwa ang tumataas ang posisyon. Ganun ang politika. Siguro naghihintay sila ng pinakamagandang pagkakataon para magkaroon sila ng magandang reputasyon sa harapan ng bagong prime minister na si Haman. At ang nakita nilang best sacrifice para makamit ang magandang posisyon o probably promotion ay si Mordecai. Pero hindi interesado si author natin ng Book of Esther doon sa mga tao na yon. Wala siyang pakialam sa kanila. Mas gusto ng author na ito makilala natin kung sino itong si Haman na Agageo. Sapagkat si Haman po ay magkakaroon ng malaking paper sa storya ni Esther later on. Kung papaanong tinangka niya na lipulin ang lahat ng mga Hudyo sa buong kaharian ng Persya. Kung papaanong si Mordecai at si Esther ay gagamitin ng Diyos para ma-preserve ang mga Israelita. So two things ang pagpapakilala sa atin ng author kay Haman. Number one, he was a very bitter man. He was a very bitter man. Nung malaman ni Haman na mayroong isang lalaki ng pangalan ni Mordecai na hindi nagbibigay ng respeto sa kanya, hindi naman siya agad nagalit pag binasa mo yung story. In fairness to Haman. May nagsulsul sa kanya, si Mordecai, hindi ka nire-respeto. Hindi ka ginagalang. Ano marinig ni Haman yun, hindi naman siya naniwala agad. Pag binasa mo yung verse 5 ng Esther chapter 3, makikita mo na parang tinry maging fair ni Haman. Paano? Hindi siya naniwala agad sa narinig niya. Ang ginawa niya, nag-observe siya hanggang sa nakita niya. Ano sabi dun sa verse 5? Nang makita ni Haman na si Mordecai ay hindi yumuyukod o gumagalang man sa kanya na puno ng puot si Haman. Siguro nag-conduct siya ng surprise visit. O sige, magkakaroon ako ng surprise visit sa office nyo. Titingnan natin kung magbibigay ng galang sa akin si Mordecai. Ano nangyari? Nakita niya, hindi nga nagbibigay galang sa kanya. Hindi nga yumuyuko sa kanya si Mordecai. Talagang naninindigan siya na ayaw niyang respetuhin si Haman. Siguro i-respect natin si Haman by trying to be fair, pero hindi natin i-respect si Haman sa kanyang resentment against Mordecai. Nagtanim siya ng matinding galit kay Mordecai. Ano sabi diyan sa verse 6? Ngunit inisip niyang walang kabuluhan na mag-isang patayin si Mordecai. Kaya't yamang ipinapaalam niya sa kanya ang pinagmulan ni Mordecai. Inisip ni Haman na lipulin ang lahat ng mga Hudyo sa makatuwid ay ang kababayan ni Mordecai sa buong nasasakupan ng kaharian ni Ahasuerus. Nagkaroon na ng problema. Yung desisyon ni Mordecai na ipakilala na siya ay Hudyo, yung desisyon niya, bigla-bigla na wag irespeto si Haman bilang bagong prime minister, hindi lang nagkaroon ng backfire sa kanya. Nadama yung lahat ng mga Israelita. Ang tawag po dito, genocide. Papatayin ni Haman lahat ng Israelita, lalaki, babae, matanda, bata. Lahat papatayin, walang ititira. That's genocide. Anong matututunan natin dito? The Bible is correct when it said na ang kasalanan nagsisimula siya sa desire ng puso natin. Pag hindi natin na-correct yung desire ng puso natin, nanganganak ito ng mas masamang kasalanan. Siguro kay Haman, nagsimula yan sa, okay, ganun ba? Hindi yata maganda yun. Nagkaroon na siya ng hindi magandang damdamin.
Nung nakita niya mismo na develop yung kanyang discomfort kay Mordecai, nagalit siya, nagkaroon siya ng matinding poot. At yung matinding poot niya, anong naging epekto? Gusto niyang patayin, hindi lang si Mordecai, kundi gusto niyang patayin lahat ng Israelita na kababayan ni Mordecai. Ano sabi sa James chapter 1 verse 14 and 15? Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa sarili niyang pagnanasa. Kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, nanganganak ito ng kasalanan, at ang kasalanan naman kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Tama, ganyan na nangyari kay Haman. That is why we cannot overlook sin. Ang kamatayan, magbubunga yan talaga mula sa kasalanan. Sin must be uprooted from the very start. Dapat bunutin mo ang kasalanan mula sa ugat. Huwag mong bunutin yung mga sanga-sanga. Huwag mong bunutin yung mga dahon-dahon. Bunutin mo yung ugat. Dahil pagka hindi mo binunot ang ugat ng kasalanan, magbubunga yan ng kamatayan. Tama yung sinabi ni John Owen, sin must be killed or it will kill us. Kailangan patayin natin ang kasalanan kasi kung hindi natin papatayin ang kasalanan, tayo ang papatayin ng kasalanan. Diba reminder yan sa atin lahat? Ang kasalanan po, hindi po yan biglang malaki. Laging maliit lang yan. No? May maririnig ka lang konti patungkol sa isang tao, maiinis ka na. No? Pag nainis ka tungkol sa tao na yon, magsisimula ng mga anak yun. No? Magagalit ka na, ayaw mo na siyang kausapin, ayaw mo na siyang makita. No? Pag-uusapan nyo na siya ng mga friends mo, pagchichismisan nyo na. No? Hanggang sa sisiraan nyo na. Hanggang sa masisira na yung relasyon nyo sa loob ng church o yung pagiging magkaibigan ninyo. Ganyan ang kasalanan. Kung hindi po natin siya bubunutin sa ugat, didiligan ni Satanas yan hanggang sa mamunga ng mamunga yan. Katulad ng nangyari kay Haman. Namunga ng namunga at ang naging epekto, gusto niyang patayin, hindi lang si Mordecai, nadamay lahat ng mga Hudyo. And this is where the story of Esther actually developed into a tragedy. Secondly, pinakilala rin sa atin ng author that Haman was a very manipulative man. He was a very manipulative man. Bagamat si Haman ang bagong prime minister, wala siyang kapangyarihan na katulad ng sa hari. Pero, dahil siya isang prime minister, napakataas sa posisyon niyan, malapit siya sa hari, meron siyang direct access sa throne. At itong si Haman, masyado siyang opportunista. He grabbed the opportunity. He took the advantage. Anong sabi dun sa verse 8? At sinabi ni Haman kay Haring Ahasuerus, may mga tao nakakalat at nakahiwalay sa gitna ng mga bayan sa lahat ng mga lalawigan ng iyong kaharian. Ang kanilang kautusan ay kaiba sa bawat ibang bayan at hindi nila sinusunod ang kautusan ng hari. Kaya't walang pakinabang ang hari sa kanila. Dapat silang hindi pabayaang magpatuloy. Pansinin niyo po, hindi naman po lahat ng sinabi ni Haman mali. Una, tama yung sinabi ni Haman na ang mga Israelita ay nagsipangalat sa lahat ng bahagi ng kaharian ni Ahasuerus. Tama naman yun, di ba? Kumbaga sa bawat probinsya ng kaharian ni Ahasuerus mayroong Hudyo. Parang Pilipino ba? Kahit saang parte ng mundo ka magpunta may Pinoy. Parang ganun. No? Kahit saang bahagi ng Kingdom of Persia may Jew. O tama naman yun, wala namang mali doon, di ba? Pangalawa, totoo rin naman na mayroong sariling batas sa mga Hudyo. At sinusunod nila yung kanilang mga batas. Nagpapakilala sila ng mga Hudyo sila. They are a distinct ethnic group. Meron silang sarili nilang law, may sarili silang language, may sarili silang culture. Yung huling impormasyon na medyo problematic kasi hinaluan na ng meaning. Negative meaning. Anong sabi dyan? Sa huling bahagi ng verse 8, at hindi nila sinusunod ang mga kautusan ng hari, kaya't walang pakinabang ang hari na sila'y pabayaang magpatuloy. Doon na pumasok yung pagiging manipulative ni Haman. Ayan, kung hindi talaga masunurin, subordinate,
kung sabihin nating insubordinate ang mga Hudyo, di sana hindi niligtas ni Mordecai si King Ahasuerus. Hudyo siya eh. Di ba? Hindi naman makadiyos si King Ahasuerus. Masamang hari nga eh. Di ba? Kung sasabihin ni Mordecai, hindi ako magpapasakop sa hari na ito, hindi ko siya ililigtas matapos kung malaman na may nagbabanta sa kanyang buhay. Pwede niyang gawin yun, di ba? Pero hindi niya ginawa. Anong ginawa niya? Ni-report niya nga, di ba, na may papatay sa iyo, kaya nga nailigtas yung buhay ni King Ahasuerus. So, hindi totoo na ang mga Hudyo hindi nagbibigay ng respeto sa hari. Hindi totoo na ang mga Hudyo hindi sumusunod sa kagustuhan ng hari. Hindi nagbibigay ng galang sa hari. Hindi totoo yun. Pero si Haman, manipulative siya kasi pinakita niya sa hari na ang mga Hudyo ayaw nilang magpasakop sa mga Persians. At siguro, ang isa sa mga probable implications niyan, dahil ayaw nilang magpasakop sa mga kautusan ng hari ng Persia, ayaw din nilang magbayad ng tamang buwis. Probably, isa yun sa mga implications niyan. Kaya sinabi niyo dun sa verse 8 na, ano sabi dun sa huling bahagi? Walang pakinabang ang hari na sila'y pabayaang magpatuloy. Yung ginamit kasing salita dyan sa English, profit. Ibig sabihin, parang ganito, no? The king Ahasuerus, should eliminate all of the Jews because they are not for his best interest. Parang ganun yung gustong sabihin ni Haman. Kaya nga di ba pagdating dun sa susunod na verse, nag-offer si Haman ng 10,000 talento ng pilak. Haman used every available logic to manipulate the king. At yung hari naman, nagpabilog ng ulo. Alam natin sa storya. Nung nangako si Haman na bibigyan kita ng 10,000 talento ng pilak, it's about 2/3 of the king's income from taxes across the whole empire. Malaking halaga yung 10,000 talents of silver. Anong sabi sa verse 10? Nang magkagayoy hinubad ng hari ang singsing ng kanyang kamay at ibinigay kay Haman na anak ni Amedeta na Agageo na kaaway ng mga Hudyo. Doon na sinabi ng author na si Haman ay kaaway ng mga Hudyo. Kasi dito na magsisimula yung tragedy kung saan gagawa ng paraan si Haman para malipol ang lahat ng Israelita sa Persya. At tandaan natin sa history, wala na po yung Northern Israel niyan. Southern Israel na lang, Kingdom of Judah na lang. Kapag nawala pa po yung Kingdom of Judah na nandito sa Kingdom of Persia, wala na pong matitirang Hudyo sa mundo. Alam natin dapat yung implication nun sa story na ito ni Esther. Kaya ano matututunan natin dito patungkol kay Haman? Haman is clearly one of the seeds of the serpent. Si Haman ay binhi ng ahas. Tandaan Genesis chapter 3, verse 15. Anong sabi doon? Darating ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. No? At yung binhi na yon ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Pero at the very same time, meron ding binhi ng ahas. Yung binhi ng ahas, ito naman yung gagawa ng paraan para pigilan ang pagdating ng binhi ng babae. At dito si Haman malinaw na ang kanyang bitterness at ang kanyang manipulative characteristics sumasalamin kay Satan. Si Haman ay isang binhi ng ahas. Tandaan natin, ang serpente, tinukso niya ang unang tao, si Adan at si Eva sa Hardin ng Eden. Anong ginawa na paraan ni Satanas para tuksuhin si Adan at si Eva? Minanipulate niya yung kanilang kaisipan. Diba anong sabi? Hindi totoo na mamamatay kayo. Ang totoo niya, nagsisinungaling sa inyo ang Diyos, unfair ang Diyos sa inyo kasi ayaw niya na maging katulad niyo siya, na alam ko ano yung tama at mabuti. Minanipulate niya, no? Diba? Diniceive niya. And bakit ginawa ni Satan yun? Because he was bitter, he was resentful against God. Kaaway ng Diyos si Satan. At lahat ng gusto at minamahal ng Diyos, kaaway niya rin. Diba ganyan si Haman? He wanted to oppose every step of God towards the fulfillment of His promise by sending the Messiah into this world.
Yung ginagawa po ni Haman dito, ganyan din yung gustong mangyari ni Satan. Gusto ni Satan, lipulin ang lahat ng mga Israelita. Bakit? Kapagkat alam ni Satan na mula sa mga Israelita, ipanganganak yung Messiah. At kung magtatagumpay si Haman na patayin ang lahat ng mga Israelita, hindi may papanganak ang Messiah. Kita nyo? Kung magtatagumpay si Haman, magiging extinct ang mga Israelita at yung plano ng Diyos ng pagliligtas ng mga makasalanan hindi matutupad. Yet, hindi yan ang katapusan ng story. In the later development of the story of Esther, matututunan natin na kahit na parang yung kasalanan at kasamaan ay magtatagumpay pa rin ang Diyos sa huli. God may be concealed in the story kasi up to this point and even at the end of the story, ang pangalan ng Diyos hindi babanggitin. Pero hindi ibig sabihin hindi kumikilos ang Diyos sa likod ng lahat ng nangyayari na ito. Ngayon, hindi pa natin masyado ma-appreciate kasi para nakikita natin si Haman yung nagtatagumpay kasi lahat ng kagustuhan niya, lahat ng plano niya, nagagawa niya. Makikita natin yan sa mga later development, chapter 4, chapter 5. Yet God is actively moving at the background at ginagawa ng Diyos ang lahat para i-preserve ang Israel. At alam natin sa katapusan ng story ni Esther, magtatagumpay ang Diyos at matatalo ang kanyang kaaway. At yung plano niya na ipanganak ang Mesya sa pamamagitan ng mga Israelita o ng lahi ng Israel, matutupad. Kapagkat ganyan ang Diyos natin. No? Ang Diyos natin, kala mo, talunan sa umpisa, di ba? Bugbog sarado. Pero, sa huli, magtatagumpay siya. Sa huli, siya yung champion. Dahil ganyan ang Diyos natin. He is sovereignly in control of everything. Kahit na hindi siya actively seen in the picture or in the story. So kung tapusin yung pag-aaral natin sa katotohanan na yun, that God in the end will be victorious over evil at ang mga tao niya mag-i-enjoy ng kanyang success. So tabayanan natin yung story na ito at subaybayan natin at makikita natin, hindi ibig sabihin na parang nagtatagumpay ang kaawan, talo na ang Diyos. Sapagkat hindi yun ang katapusan. Ang katapusan, God will reverse everything and He will be the successor and He will be the champion in the end. Nalayan po tayo. Aming Ama, maraming salamat for preparing us in this kind of anticipation of the story in Esther, kung saan pinapakilala nyo sa amin ng mga tao, mga lalaki, mga babae na mga hindi mahusay na halimbawa because they have decided not to be good examples. They compromise their faith, their identity, and at some point, si Mordecai, nagpakilala siya pero he could have overlooked it. Kaya lang dahil sa kanyang desisyon, nadamay ang lahat ng mga Israelita. At ngayon, merong tragedy na nakaabang. Dahil nakatakda ang panahon, according to verses 12 to 15 ng Esther chapter 3, kung kailan lilipulin ang lahat ng Israelita. Kung kailan mangyayari yung genocide of the Israelites. At yan ay pinalabas sa pamamagitan ng batas na tinatakan ng singsing ng hari na si Assuerus. Ibig sabihin, hindi pwedeng baliin, hindi pwedeng baguhin. Pero simula pa lamang yan, sapagkat sa likod ng lahat ng mga nangyayaring ito, you are preparing everything and you are using every circumstances para magtagumpay ka sa huli. And that is the beauty of this story of Esther. So sana pa sa pag-aaral namin, makita namin yung hindi yung mga pangit, hindi yung mga shortcomings, kundi yung greatness mo, yung magnificence mo, yung awesomeness mo, yung power mo, yung wisdom mo behind all of this. At ma-appreciate ka namin, lalo ka namin ibigin, lalo ka namin sambahin, lalo ka namin paglingkuran. Tulungan niyo po kami na patuloy na maging excited sa pag-aaral namin ng story na ito for our own benefit and for your glory. In Jesus' name, amen.